Sa bayan ng Luyahan, may tatlong magkakapatid ang namumuhay ng payapa, sina Drex, Nanette at Nicholson. Si Drex, ang panganay, ay isang respiratory therapist sa ospital ng bayan. Malapit sila sa kanilang mga pinsan na sina Karen, Kevin at JR na madalas nilang kasama sa mga simpleng kasiyahan at usapan. Ngunit isang gabi, isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang magbabago sa buhay ni Drex magpakailanman. Habang naka-duty sa hospital, abala si Drex sa pag-aalaga ng isang matandang pasyente sa ICU nang may mapansin siyang kumikinang na asul na bato sa sahig, malapit sa kama ng pasyente. Ano to? Bulong niya sa sarili habang dinampot ang bato. Nang mahawakan niya ito, isang malamig na enerhiya ang biglang dumaloy sa kanyang katawan. Para siyang nakuryente at saglit siyang napatigil. Napatingin siya sa paligid ngunit tila walang ibang nakapansin sa nangyari. Dahil abala pa siya sa kanyang trabaho, isinilit niya na lang ang bato sa kanyang bulsa at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Hindi niya alam na ang simpleng paghawag na yon, nagbago na ang kanyang kapalaran. Pagka-uwi niya sa bahay habang nagbibihis sa harap ng salamin, napansin niyang parang may kakaiba sa kanyang refleksyon. Unti-unting naglalaw ang kanyang katawan. Ano po mangyayari sa akin? Pumikit siya sandali at nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, bumalik sa normal ang kanyang anyo. Kinabahan siya ngunit naisip niyang baka dulot lang ito ng pagod. Ngunit kinabukasan, habang nasa banyo, muling nangyari ito. Napansin niyang nawawala siya kapag gusto niya at bumabalik siya sa dati kapag nagpo-focus siya. Nagkaroon siya ng kapangyarihan, ang pagiging invisible. Sa mga sumunod na araw, palihim na sinubukan ni Drex ang kanyang kakayahan. Minsan, lumabas siya ng bahay at naglakad sa bayan nang hindi siya nakikita. Nalibot niya ang plaza, ang palengke at kahit saan, walang nakakapansin sa kanya. Nagsimulang magkaroon ng ideya si Drex. Paano ko gamitin ko to sa abutihan? Isang umaga, pumunta si Drex sa bangko upang mag-withdraw ng pera. Maraming tao ang nakapila at tahimik ang lahat habang abala ang mga tellers sa pagbibilang ng salapi. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Walang gagalaw! Hold up to! 6 na armadong lalaki ang pumasok. Pawang nakamaskara at may dalang mga baril. Pinagtaas nila ng kamay ang lahat ng nasa loob. Ang leader ng grupo ay si Rurong, isang 40 anyos na kriminal na kilala sa bayan bilang isang notorious na holdupper. Lahat ng pera, ilagay niyo sa bag. Bilisan niyo kung ayaw niyo masaktan. Takot na takot ang mga tao. Ang iba ay lumuhod at nagdasal, habang ang ilan ay nagtatago sa ilalim ng mga mesa. Si Drex na nasa gilid ay ginamit ang kanyang invisibility power. Napagtanto niyang ito na ang pagkakataon upang subukan ang kanyang kapangyarihan. Dahan-dahan siyang lumapit sa isa sa mga holdupper at tinanggal ang magasin ng baril nito. Ano to? Bakit hindi gumagana yung baril ko? Sigaw ng holdupper na nagdulot ng takot sa iba pa niyang kasamahan. Isa-isang niyakap ni Drex mula sa likod ang iba pang mga holdupper at tinulak sila ng malakas. Dahilan upang magkapitsiko at magpabagsakan sila sa sahig. May multo! May multo dito! Sigaw ng isa. Natakot ng ibang holdupper at nagkagulo sila. Si Rurong na galit nakuha ang isang babaeng hostage at tinutukan ito ng baril. Kahit sino ka pa, huwag kang lalapit kung ayaw mong mamatay ang babaeng to. Tahimik lang si Drex. Hindi siya maaaring magmadali. Wala siyang super speed. Kailangan niyang gumamit ng talino. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ni Rurong. Naramdaman ni Rurong na parang may hangin sa kanyang likuran. Ngunit wala siyang nakikitang tao. Bago pa siya makalabit ng gatilyo, malakas na tinulak ni Drex ang kanyang braso pataas, dahilan upang maputok ang bala sa kisame. Saktong dumating ang mga pulis. Dali-daling sinunggaban ng mga pulis si Rurong at inaresto siya kasama ang kanyang grupo. Bumalik si Drex sa pagiging normal at humalo sa mga tao. Tahimik na nakangiti habang pinapanood ang mga pulis na isinasakay si Rurong sa police car. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa isang misteryosong superhero na nagligtas sa bangko. Walang nakakita kung sino ito ngunit lahat ay nagpapasalamat. Sino kaya siya?
Usisa ni Karen habang nanonood ng balita kasama sina Nanette at Nicholson. His or her superpower is amazing. Invisibility. Basta, kung sino man siya, sana ipagpatuloy niya ang pagtulong sa bayan. Tahimik lang si Drex habang iniinom ang kanyang kape. Alam niyang siya ang tinutukoy nila. Ngunit hindi niya kailangan sabihin ng totoo. Basta't may nangailangan ng tulong, handa siyang gumalaw sa anino bilang hindi nakikitang superhero ng luyahan.